Nagsisimula ang pelikula nang ang mga kaibigan ni Junsu, sina Ki-suk at Jun-sang, ay nakikipaglaban sa isang gang mula sa ibang paaralan. Natalo sina Ki-suk at Jun-sang, ngunit biglang, hindi nagtagal, dumating si Junsu sakay ng kanyang motorbike. Noong una, minamaliit ng gang si Junsu na dumating mag-isa, ngunit sa kanyang husay sa martial arts, madaling nalabanan ni Junsu ang lahat ng naroon. Salamat sa tulong ni Junsu, sa wakas ay nagawa nilang talunin ang kanilang mga kaaway, ngunit ang laban na ito ay umabot sa pandinig ng ama ni Junsu, na isang martial arts trainer. Nakuha ni Junsu ang kakayahang martial arts mula sa kanyang ama. Matapos marinig ang balita, ang kanyang ama ay nagalit at binugbog siya ng tuluyan. Kinabukasan, isang kakaibang batang babae na nakasuot ng costume ng manok ang dumating sa harapan ng paaralan ni Junsu. Hindi nagtagal, si Junsu, na huli na, ay muntik nang sagasaan ang babae ng kanyang motor. Sa halip na iwasan siya, huminto siya sa harap niya. Ang dalaga, na ang pangalan ay Kim Bail ay namangha sa kagwapuhan ni Junsu, habang si Junsu ay hindi naman interesado sa kanya. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, iniwan ni Junsu ang kanyang motor sa harap ng paaralan at pagkatapos ay tumalon sa ibabaw ng gate para makapasok siya sa paaralan. Noong araw na iyon, si Junsu at Jun-sang ay pinarusahan ni MS Cho, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa insidente sa mga mag-aaral mula sa ibang paaralan. Wala pang isang linggo ang nakalipas, pinarusahan sila para sa parehong bagay at ngayong ginawa nila itong muli. Talagang mga delinquent sila at alam ito ng karamihan sa mga guro. Hindi ito tumigil doon, nauwi rin sa pagpapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan upang managot sa kanilang ginawa. Sa parehong araw, ang klase ni Junsu ay may bagong mag-aaral na walang iba kundi si Kim Bail na nakilala si Junsu sa harap ng paaralan. Dati siyang estudyante sa pinakamagandang paaralan sa South Korea, ngunit sa ilang kadahilanan, nagpasya siyang huminto at lumipat sa paaralang ito. Umupo siya sa tabi ni Junsu. Hindi siya nagdalawang isip na umupo doon kahit na hiniling ni Junsu na lumipat. Sa panahon ng recess, nag-uusap sina Junsu at Jun-sang tungkol sa kanilang kaibigan na si Ki-suk na hindi dumating ng araw na iyon habang naninigarilyo, ngunit maya-maya lang, dumating si Kim Bail at pinigilan silang dalawa, sinabing ang sigarilyo ay hindi malusog sa katawan. Bago sila iwan sinadya din niyang hinampas ang ulo ni Jun-sang. Kinagabihan, agad na nakita ni na Junsu at Jun-sang si Ki-suk, na tila nagtrabaho ng part-time para suportahan ang kanyang may sakit na ina. Nang bumalik si Junsu sa kanyang bahay, nakita niyang walang tao ang bahay. Pagkatapos ay binuksan niya ang TV at nakita ang isang recording ng kanyang mga magulang na umalis. Sinadya nilang iwanan si Junsu bilang parusa sa kanyang ginawa at babalik doon kung napagtanto ni Junsu ang kanyang mga pagkakamali. Isinara rin nila ang credit card ni Junsu at nag-iwan lamang sa kanya ng $100. Hiniling nila kay Junsu na magtipid sa halip na maging matipid, ngunit sinadya ni Junsu na bumili ng soju. Habang abala siya sa pamimili, nakakita siya ng isang sanggol na iniwan ng kanyang mga magulang. Agad niyang dinala ang bata sa information center, ngunit hindi nila nakita ang mga magulang ng sanggol. Maging sa liham na iniwan ng sanggol, sinabing si Junsu ang ama ng sanggol. Dahil dito, walang ibang pagpipilian si Junsu kundi iuwi ang sanggol. Pagdating niya sa bahay, inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at nagtanong kung ano ang gagawin sa sanggol. Ngunit sinabi nila na ang sanggol ay halos kapareho ni Junsu. Ang presensya ni Kim Bail ay ikinainis ni Junsu, ngunit sa kabutihang palad, sapat na ang presensya niya roon para tulungan silang alagaan ang sanggol na pinangalanan nilang Woram. Kinabukasan, nakipagkita agad si Junsu sa kanyang mga ex. Tinanong niya kung ang isa sa kanila ay ang ina ng sanggol. Nang marinig ito, nagalit ang kanyang mga ex at sinampal siya. Noong gabing iyon, binalak ni Junsu na pakainin ang sanggol, ngunit hindi ito natuloy. Tumanggi si Woram na uminom ng gatas at sumisipa lang ito. Lalo kinalito ito ni Junsu at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tawagan si Kim Bail para tulungan siya. Pagdating niya roon, sinabi niya na kapag hindi makatayo ang sanggol, ang unang dapat gawin ay tingnan ang kanyang lampin. Sa ibang lugar, nakita ang mga magulang ni Junsu na nananatili sa isang sauna malapit sa kanilang bahay. Ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay para mabantayan nila si Junsu at kung nagpunta sila sa ibang lugar, alam sana ni Junsu kung nasaan sila. Noong gabing iyon, hindi napigilan ni Woram ang pag-iyak, kaya sinadya ni Junsu na itapon siya sa basurahan, ngunit nang gawin niya ito, may nakakita sa kanya at nagpasya siyang umalis doon. Pagkatapos noon, sinubukan ni Junsu na iwan ang sanggol sa isang orphanage. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ang isang matandang lalaki na gumawa ng parehong bagay. Pareho sila ng kapalaran at sinubukan iwanan ang sanggol. Si Junsu ay mukhang napakabata para maging ama at ang lalaki ay masyadong matanda kaya, walang naniniwala na ito ay kanilang anak.
Kinabukasan, tinawagan ni Miss Cho si Junsu. Nagalit siya at hiniling siyang pumasok sa paaralan, ngunit sinabi ni Junsu na talagang hindi siya makakapunta sa araw na iyon. Nagbanta siya na paalisin siya kapag hindi dumating kaagad. Walang ibang pagpipilian si Junsu kundi ang pumunta kaagad sa paaralan kasama si Woo-ram. Pagdating niya sa paaralan, malugod na tinanggap ng lahat si Woo-ram, maliban sa isang estudyante na naiinis sa pag-iyak ni Woo-ram. Nay na si Junsu sa batang iyon at pinahiran ang lampi ni Woo-ram sa libro ng lalaki. Si Junsu, na nagdala ng sanggol sa paaralan, ay naging paksa ng chismis ng mga guro. Pinlano nilang paalisin si Junsu dahil inakala nilang nadunisan niya ang reputasyon ng paaralan, ngunit sinubukan ni Miss Cho na nakarinig nito na ipagtanggol si Junsu. Hindi nagtagal, dumating si Kim Bayol sa opisina ng guro at sinabing walang mga espesyal na alituntunin na nagbabawal sa mga mag-aaral na magdala ng mga sanggol sa paaralan, na nangangahulugang walang ginawang mali si Junsu. Noong gabing iyon, nakita ni Junsu si Ki-suk sa hospital, dahil alam niyang si Ki-suk ay nangangailangan ng pera. Binigyan siya ni Junsu ng pera. Nakuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang motor. Ito ay napatunayan ni Junsu na umuwi sakay ng tren. Pagbaba niya sa tren, nakalimutan niya si Woo-ram na nasa loob pa rin ng tren. Sinubukan niyang sumakay ng tren ngunit huli na siya. Pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya upang maalis ang sanggol. Gayunpaman, nang makauwi siya at makita ang mga gamit ni Woo-ram, biglang nagbago ang isip niya. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at humingi ng tulong sa kanila para hanapin si Woo-ram. Pag-uwi niya pagkatapos mahanap si Woo-ram, nakita niyang naghihintay na sa kanya si Kim Bayol sa harap ng kanyang bahay. Bumalik siya para tulungan si Junsu na pangalagaan si Woo-ram. Sinabi ni Kim Bayol na ang dahilan kung bakit hindi tumigil sa pag-iyak si Woo-ram ay dahil kailangan niya ng gatas ng ina. Kinabukasan, agad na pumunta si Junsu sa tanggapan ng civil registry upang maghanap ng data sa mga ina nakakapanganak pa lang. Pagkatapos ay isa-isang lumapit sa kanila upang hingi ng kanilang gatas ng ina. Sinikap niyang maawa sila kay Woo-ram at binigyan siya ng gatas ng ina. Matapos maubos ang pera, nagtrabaho si Junsu ng part-time para suportahan ang kanyang sarili at si Woo-ram. Nagtrabaho siya sa isang restaurant habang bitbit si Woo-ram kaya naawa sa kanya ang mga customer at nagbigay sa kanya ng maraming tip. Pagkatapos niyang maghatid ng pagkain ng mga customer, kailangan din niyang mamigay ng mga flyer sa labas na naging dahilan para imposibleng madala si Woo-ram dahil napakalamig. Sa wakas, iniwan niya si Woo-ram kasama ang ilang babae doon. Noong una, naramdaman ni Junsu na ligtas siyang iwan si Woo-ram kasama nila, ngunit nang bumalik siya, umalis na ang mga babae mula roon. Naiwan ang sanggol na nag-iisa na ikinadismaya ni Junsu, at nangakong hindi na niya ito iiwan. Kinabukasan, nang bumalik siya sa paaralan, nakatanggap siya ng unilateral na desisyon mula sa paaralan. Lumabas na nagpasya ang paaralan na suspindihin siya dahil itinuturing siyang kahihiyan sa paaralan. Dahil sa pag-aalaga kay Woo-ram, medyo nanlumo si Junsu dahil maraming tao ang hindi matanggap na may anak siya. Pagkatapos ay uminom siya hanggang sa siya ay malasing at nagpahayag ng kanyang inis sa lahat ng nag-iisip na ang isang 18 taong gulang na batang lalaki ay hindi dapat maging isang ama, at magkaroon ng isang sanggol. Pag-uwi niya, nakita niya si Kim Bayol na kanina pa naghihintay sa harap ng bahay, pero dahil ayaw niyang madagdagan pa ang pasanin niya. Nagpasya siyang umalis doon, pero sa halip, nagulat siya sa pagdating ng ama ni Kim Bayol, at nag-imbita sa kanya na uminom sa malapit. Pinasalamatan niya si Junsu sa tagumpay sa pagpapabalik sa kanyang anak na babae sa paaralan. Ikinwento rin niya ang kwento ng kanyang anak na babae. Si Kim Bayol ay isinilang bilang isang batang may pambihirang katalinuhan. Mas pinagkadaluhasaan niya ang isang bagay na mas mahusay kaysa sa sinumang tao, maging ang kanyang mga guro sa paaralan ay nabigla na sagutin ang kanyang mga tanong at natatakot siyang makilala siya. Ang kanyang katalinuhan ay isang sakuna para sa ibang mga tao at nagdulot ng maraming kaguluhan, hanggang sa isang araw, si Kim Bayol ay hiniling na kusang umalis sa paaralan, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nagulat ang kanyang mga magulang dahil bigla niyang gustong bumalik sa paaralan. Naramdaman ng kanyang ama na si Junsu ang dahilan kung bakit gustong bumalik ni Kim Bayol sa paaralan. Isang araw, nakilala ng mga magulang ni Kim Bayol ang mga magulang ni Junsu sa sauna. Ang ama ni Junsu ay ang nakatatanda ng ama ni Kim Bayol. Habang abala sila sa pag-uusap, binanggit ng mga magulang ni Kim Bayol ang kanilang anak ay late. Sinabi ng kanyang ina na dapat ay siya ang nag-aalaga kay Woo-ram. Nang marinig ang pangalang iyon, tinanong sila ng ama ni Junsu tungkol dito. Noong una inakala ng ama ni Junsu na may isa pa silang anak, ngunit ipinaliwanag ng ama ni Kim Bayol na si Kim Bayol ay may kaibigan sa high school na may anak na. Nang marinig ito, agad na nagalit at nagmura ang ama ni Junsu, hindi niya alam na ang pinag-uusapan ay ang kanyang sariling anak. Kinabukasan, lumabas si Kim Bayol sa bahay ni Junsu karga-karga si Woo-ram. Hindi nagtagal, isang babae ang dumating sa bahay at nagtanong kung sino ang sanggol.
Sinagot ni Kim Byle na ang sanggol ay pag-aari ng may-ari ng bahay. Nang marinig ito, agad na nagalit ang babae at hinanap ang may-ari ng bahay. Hindi nagtagal, lumabas si Junso at sinundan sila. Nang papaalis na si Kim Byle papuntang paaralan para sa pagsusulit, si Junso ay papasok na sa trabaho, at bago humiwalay, hinaplos ni Junso ang ulo ni Kim Byle, na ikinaantag nito sa kanyang kabaitan. Lumalabas na sa oras na iyon, si Junso ay hindi talaga pumasok sa trabaho ngunit naghahanap siya ng trabaho. Nakalulungkot, sa dinami-dami ng lugar na pinuntahan niya, walang tumanggap sa kanya dahil may dinadala siyang sanggol. Pagkatapos maghanap ng trabaho buong araw, nagpasya si Junso na bumili ng pagkain, ngunit dahil kaunti lang ang mayroon siya. Nagpasya siyang bumili ng gatas. Pagkatapos inumin ito, ibabahagi niya ito kay Woo-ram, ngunit sa kasamaang palad, nahulog at natapon ang gatas. Pagkatapos ay napagtanto niyang may isang lasing na nakahiga sa tabi niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang wallet ng lalaki, gayunpaman. Nalaman ito ng lalaki at agad niyang hinabol si Junso. Si Junso, na nagtangkang tumakas, sa halip ay sumakay sa kotse ng pulis. Nahuli siya ng pulis at dinala siya sa istasyon ng pulis. Di nagtagal, dumating si Miss Cho para piyansahan si Junso. Pagdating niya, napagkamalan siya ng pulis na ina ng sanggol na ikinainis ni Miss Cho. Pagkalabas ng istasyon ng pulisya, hindi tumigil si Miss Cho sa pag-alit kay Junso dahil nasubok na niya ang pasensya nito, ngunit nangako si Junso na agad na humingi ng tawad at ayusin ang lahat. Bago umalis, si Miss Cho, na naawa kay Junso, ay nagbigay sa kanya ng pera para alagaan si Woo-ram. Sa bahay, bumalik na pala ang mga magulang ni Junso. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Junso na ang sanggol ay kanyang anak sa isang babae na kanyang nililigawan. Nakonsensya, tuluyang umiyak si Junso sa mga bisig ng kanyang ama. Kinabukasan, iniwan ni Junso si Woo-ram kasama ang kanyang ina, kahit na noong panahong iyon, may sakit ang kanyang ina. Pagdating niya sa paaralan, nakiusap ng ama ni Junso na tanggapin muli ang kanyang anak, ngunit binigyang diin ng prinsipal na hindi nila maaaring tumanggap ng mga mag-aaral na may sanggol na. Hindi nagtagal, dumating si Kim Byle at sinabing walang espesyal na panuntunan ang paaralan na nagbabawal sa mga mag-aaral na magdala ng mga sanggol. Nang marinig ito, agad na nagalit ang ama ni Junso dahil sinuspinde ng prinsipal ang kanyang anak kahit wala siyang ginawang mali. Kasabay nito, bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa ina ni Junso na nagsabing na hospital si Woo-ram. Pagdating ni Junso sa ospital, bigla niyang sinigaw ang kanyang ina dahil hindi nito maalagaan ng maayos si Woo-ram. Nang marinig ito, agad na nagalit ang kanyang ama at sinampal siya. Saka siya umalis doon. Pag-uwi niya, nakita niya ang mga tala ng kanyang ina at nakita niya kung gaano nag-aalala ang kanyang ina noong nagdusa siya ng pneumonia matagal na ang nakalipas. Pagkatapos, sa wakas ay bumalik siya sa hospital at nakita ang kanyang ina na nagbabantay kay Woo-ram. Siya ay labis na nagsisisi sa kanyang ginawa ngunit talagang naiintindihan ng kanyang ina ang nararamdaman ni Junso. Ang bawat magulang ay tiyak na mag-aalala kung may nangyaring sa kanilang anak. Noong gabing iyon, nakita rin ni Junso si Ki-suk. Sa pagkakataong iyon, humingi ng tawad si Ki-suk sa ginawa niya kay Junso. Anak pala ni Ki-suk si Woo-ram. Noong panahong iyon, ipinagkatiwala ng kanyang kasintahan si Woo-ram sa kanya dahil hindi niya ito kayang alagaan ng mag-isa at lilipat na siya sa Amerika. Si Ki-suk, na hindi rin kayang alagaan si Woo-ram. Sa wakas ay nagplano ng nangyari sa supermarket. Nang marinig ang paliwanag na ito, binugbog siya ni Junso at nagtanong kung bakit ginawa niya ito. Lumalabas na ang bagay na nagpalakas kay Ki-suk na itapon si Woo-ram ay dahil wala siyang sapat na pera para alagaan siya. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag, umuwi si Junso at hiniling na agad ibalik si Woo-ram sa kanyang tunay na mga magulang. Kinabukasan ng magising si Junso, tila narinig niyang umiiyak si Woo-ram kahit wala na si Woo-ram. Simula noong araw na iyon, nawalan na ng motibasyon si Junso na mabuhay. Nalungkot siya at walang ganang gumawa ng anuman. Kaya isang araw sa paaralan, pumunta sa kanya sina Kim Byle at Junsang para pag-usapan ang tungkol kay Woo-ram, ngunit ayaw talagang pag-usapan ito ni Junso. Sa wakas, sinabi ni Junsang na si Woo-ram ay kukunin at dadalhin sa ibang bansa ngunit nanatiling tahimik lang si Junso. Sa ibang lugar, labis na nalungkot si Ki-suk dahil kinailangan niyang bitawan si Woo-ram kahit na gustong-gusto niyang makita itong lumaki. Kinabukasan, sa wakas ay ibinigay ni Ki-suk at ng iba pa si Woo-ram sa kanilang mga magulang. Mukhang hindi talaga komportable si Woo-ram sa kanila at patuloy na umiyak. Sa ibang lugar, nagbago ang isip ni Junso at sa wakas ay sinubukang habulin si Woo-ram sa airport. Sumakay siya sa mga lansangan gamit ang kanyang motorbike nang walang pakialam kung ano ang nasa harapan niya. Sa airport, hindi niya mahanap si Woo-ram at inisip na nakaalis na siya doon. Ngunit hindi tumigil doon si Junso. Sinubukan niyang tumawid sa gate at habulin si Woo-ram. Ngunit sa kasamaang palad, hinarang siya ng mga opisyal ng airport.
Sa kabilang banda, nakita si Woo-ram na umiiyak na parang tinatawag si Junso at gustong makasama siya. Umiyak si Junso at nagmakaawa na ibalik sa kanya ang kanyang anak. Sa wakas ay nakuha ni Junso si Woo-ram at labis ang utang na loob ni Ki-suk sa kanya. Pagkatapos noon, iniwan ni Ki-suk at Junsang sina Junso at Kim Bail kasama si Woo-ram. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Kim Bail na binibigyan ng matamis na halik si Junso. Salamat sa panonood.